Ang bata sa video, masayang nagkukutkot at naglalaro. Pero ang hawak pala niya, barya, nang bigla nitong nilunok. Very risky pagka may nalunok na barya at dumaan siya, hindi sa daanan ng pagkain. Kung hindi, napunta siya doon sa daanan ng hangin, nakakamatay yun. Kumusta na kaya ang bata sa video? Ayon sa online journal na Clinical Endoscopy, 80 to 90% ang tsansa na kusang ilabas ng bata ang kanyang nalulun nang walang komplikasyon. 10 to 20% naman ay nangangailangan ng endoscopy. Sa procedure na ito, kinakailangan magpasok ang doktor ng isang tubo na may kamera at ilaw sa loob ng katawan ng pasyente para matanggal ang foreign object. Habang 1% naman ay nangangailangan ng seryosong surgery. Ang dami mong alam, Kuya Kim. Depende kung ano yung nalunok. Di ba? Depende. Kung something compartible na nakabukas, yung safety pin, hindi lalabas yun. Paano lalabas yun? Ang dami-daming pwedeng malunok. Ngayon, isa pang delikado, kung kunyari, maliit nga, yung mga battery na maliliit, yung sa mga laruan ng bata, yun corrosive yun. Pag yun nalunok, pwedeng ilabas yun, idudumi. Pero habang dumadaan yun sa tiyan, sa sikmura, binubutas niya, nakakamatay din yun. Ang baby na nasa video, pasok kaya sa 80 to 90% cases na walang naging komplikasyon? O sa mas mababang porsyento na kinailangan ng medical na atensyon? Princess, pwede mo bang ikwento kung ano nangyari sa baby mo? Hello po, Kuya Kim. Everyday routine ko naman po na palagi kong ginagano, nagbibideo po kami, parang playtime na rin po habang ako po yung ginagawa. Then sakto-sakto po, lumusot po siya sa ilalim ng upuan ko, saan po ako nakaupo. Nagulat na rin po ako dahil hindi ko rin po namalayan na may hawak na siyang mga barya that time. Nagulat na rin po ako kasi po bigla po niyang sinubo. Na-realize ko nakalunok na siya. Medyo sobrang natakot na rin po ako, nataranta na rin ako. Parang maghihiwalay ang aking katawang loob kasi sobrang takot na rin po. Hindi ko rin po alam yung gagawin ko that time. Ano ko mo dyan? Nailuwa naman po ng aking anak yung piso. Isuka naman po niya. Gusto nangyari po sa aking anak, hindi ko po pagustuhan yun. Sadyang aksidente lang po yun. Aral na lang po sa akin is palagi na lang po kaming chine-check lahat po ng mga bagay na napupulot o maaaring isubo ng aking anak. Kung maliit yung barya o malaki na yung bata, pwedeng dumaan. Kasi maganda naman sa barya, bilog siya. Okay? So, pwedeng idumi na lang niya yun. Ang mga bata na edad 6 months to 3 years ay prone talaga magsubo ng kung ano-anong bagay dahil bahagi na ito ng pag-explore nila sa kanilang paligid. Ayon sa mga pag-aaral, ang kadalasang nalulunok ng mga bata ay barya, laruan, alahas, magnet at baterya. Ano nga bang dapat gawin kapag ang inyong baby ay nakalunok ng foreign body? So, pag may nalunok na ganon, hindi pwedeng self-medication o home remedy. Hindi, hospital talaga yan. Avoid any sort of manipulation. Dahil dalawang pwedeng pasukan yan. Pwedeng sa daanan ng pagkain, sa esophagus, o kaya sa daanan ng hangin. Pagka hindi nyo alam na ganun, tapos kinalikot nyo, malay nyo yung papunta sana sa daanan ng pagkain, napunta pa sa baga. Kung sa daanan naman ng hangin na stuck, magiging blue. Yung pasyente mangingitim. Mangingitim yung pasyente dahil hindi na siya nakakahinga. Minuto lang ang bibilangin nun. Kailangan umabot sila sa emergency room. Nakakamatay yun. Ano ko ako dyan? Mga magulang, kung may baby sa bahay, iba yung atensyon ng ibigay dahil sa maliliit na bagay, maaaring malagay sa peligro ang buhay. Ang dami mong alam, Kuya Kim.